Nabanggit po kasi kahapon ni Senator Ping Lacson ang COA. Doon sa hatian, no? Doon sa PAI. Yung PAI na sharing po nitong pondo para sa flood control. At nabanggit na zero, bagamat maliit compared to the 20 to 25% na nakukuha po ng project proponent, to 1%. So, sa inyong kaalaman, based on your experience there. So ang kanina si Pat P was speculating baka yung sa post-audit, no? Yung pag paano yung completion ng project. Yeah. And then andyan na si COA at and is going to audit. Saka nabibigyan ng slice of the pie ang Commission on Audit. Ano po ang nalalaman niyo tungkol dito, Ma'am Heidi? Okay, ang tanong is ano ang nalalaman tungkol dito? Ay, ayusin ko yung tanong kasi parang nasa COA pa ako. Wala na ho ako, 10 taon na ho akong wala sa COA. Based on your experience when you were there nga po, Ma'am Heidi. Ang ating pag-uusapan ay yung ating punto de vista from an auditor's point of view. Okay? Lahat naman po ay ng ahensya ay hindi natin pwede sabihin perfecto. Ang ibig sabihin, meron tayong mga controls, pero alam ho natin sa COA na meron din tayong tinatawag na audit risk. Yung risk na hindi mo ma-audit lahat, and then yung risk din na posibleng may connivance. Lalo-lalo na ho sa ghost project, hindi ho pwedeng walang connivance. Kasi para ma-perfect ang isang ghost project, may connivance ho. Now, hindi ho natin sinasabing yan ang nangyayari. Ang ating gustong ipahayag ay kahit sa ang ahensya, posible talaga na magkaroon ng tinatawag nating vulnerabilities or opportunity for corruption. Ang mahalaga po dyan, at ang aking kung laging nababanggit sa aking lecture, alam naman natin yan sa ating bansa Mataas yan dahil talagang nakita natin kung gaano yung extent ng corruption. Mahalaga ho yung tinatawag na tone at the top. Kasi kung halimbawa, ako'y nasa loob at nakita kong, stricto ang aking leader at medyo seryosohan at na parang nararamdaman ko sa kanyang nakikipagsabayan siya sa pagtaya. Ay malilesen yan at hanggat maaari mawala. Kasi alam mo, ang gusto ko lang ipaliwanag, hindi ito usapin ng, maliit naman Hindi yan ganyan di ba? Kasi dapat wala. Correct. Di ba? At dapat hindi ka napipig, dapat as auditors, mas mataas ang standard sa auditors di ba? Yes. Hindi dapat napapaghinalaan. Kahit na yung konting hinala, pinapaliwanag na yan. So, dapat kailangan ko sabihin, hindi ako dapat ang nagsasalita Dapat yung nasa loob ang nagsasalita. Kasi sila yung hinahamon at binibigyan ng Kung ako'y tatanungin, ay syempre, ang masasabi ko lang, from the point of view of an auditor, dahil naging auditor ako, mahalaga yung tinatawag nating tone at the top. Totoo naman yun. Napaka-vulnerable ng process. Alam mo kung bakit? Ay gawa ng sa katapusan ay kailangan yung pirma ng nag-review ng kontrata. Kailangan yung pirma nung nag-inspect ng project. Dahil siyempre, inspectin niya, nagsasabihin, ari nga bang accomplishment report na sinasabing 50% accomplished ay talagang nag-e-exist, di ba? So, mahalaga yung mga pirmang yan. At tayo naman, sabihin na natin na sa isang sitwasyon, ang biro ko nga kahapon, kung halimbawang concreting ng road, ibahin natin dahil wala akong masyadong karanasan dyan sa concreting ng road, sasabihin tingnan natin kung pantay ang timpla at latag na simento, magbo-boring test tayo sa kalsada. Ang cost niyan, ikakarga sa kontraktor, di ba? Dahil hindi naman pwedeng ikarga sa COA at budget yan. Sasabihin ng kontraktor, ay pwede bang yung pagbubutas nito, yung cost na gagastusin namin, ihulog na lang namin sa bulsa nyo. O aso ng Ito ho yung, ang sinasabi ko ho, ang pilit kong pinapaliwanag ay wala tayong pang-aakusa, wala tayong panghuhusga. Lahat ng administrasyon, lahat ng organisasyon ay subject sa tinatawag nating corruption risks, di ba? Ang mahalaga ay yung pagpapatibay ng control upang labanan ito. Una, sa pamamagitan ng tone at the top. Pangalawa, strict monitoring. Yung sinasabi ho ng iba na, hindi ko naman ho makikita tingnan lahat yan, dahil ang dami yan. Hindi ho magandang paliwanag yon dahil meron ho tayong mga dokumento, may internet, kaya ako mas maraming paraan para makapag-monitor. Yun ho yung aking masasabi. At muli, ulitin ko, hindi ako nagsusubstitute ng aking opinion o ng aking sinasabi
sa mga dapat tanungin. Oo. Ito ay pahayag ko bilang isang mamamayan. Kasi Okay. bilang isang mamamayan, kailangan natin yung impormasyon. At natutuwa ako at pinag-uusapan ito ngayon. Ay, ibig sabihin naman ito, marami pa rin ang mga auditors na tapat at maayos ang kanilang serbisyo. Huwag naman natin gawing parang ay lahat-lahat nasa COA. Yeah. Unfair ko Tama. yan. Yes. Marami naman hong matinong nagtatrabaho. Miss